Sinabihan ka na ba ng asawa mo na ikaw ay sensitive? Napaka-sensitive mo naman, sabi ng asawa mo. Laging ganon. O kaya sinasabihan ka na, guni-guni mo lang yun. Hindi nangyari yun. O kaya sinasabihan ka na, napakasilosa mo naman, or napakasiloso mo naman. Abnormal na yan. Hindi dapat ganyan. Napaka-suspicious mo naman. Napaka-paranoid mo naman. Ang memory mo, mukhang may problema na. Hindi naman nangyari yun. O kaya, yung mata mo, baka may problema na. Walang ganon sa phone ko. Di sasabihin mo. Nakita ko nabasa ko Walang ganon. Guni-guni mo lang yon, something like that. Dinideny yung nakita mo, yung naamoy mo, yung nalasahan mo, yung nakinig mo, yung memory mo, dinideny niya. Sa madaling salita, yung katinuan mo, kanyang pinapa-question sa'yo, o kino-question niya yung katinuan mo. Binabaliw ka niya. So, that's what we call gaslighting, no? So, yun yung madaling paliwanag tungkol dito. Ngayon, ang tanong, ano ang dahilan bakit ginagaslight ka ng asawa mo? Ano mapapala niya dito, no? So, basically, itong gaslighting, ginagawa ito ng mga narcissistic husband, narcissistic wife, or narcissistic na jowa o live-in partner. So, itong panggagaslight na to, no? So, bakit naggagaslight ang narcissistic mong asawa? This is because of power. Power. So, ito ay power play. So, ito ay para maging makapangyarihan siya sa inyong relasyon. Siya yung masusunod. Dominance. Another one, dominance. Dinodominate niya yung relasyon nyo. Kailangan siya ang boss. No? Siya ang magaling. So, power play ito. Gusto niya siya yung masusunod. So, siya ang may hawak ng mga anak. Kasi kapag ginaslight ka, siyempre, questionin mo na yung katinuan mo. So, palalabasin niya na hindi ka capable na mag-alaga ng mga bata or hindi ka capable na maging maayos na ina o maayos na tatay. Siya yung masusunod kasi siya yung capable. Siya yung may kakayanan. Siya yung matalino. Siya yung magaling. Okay? So, yun. Siya ang boss sa madaling salita. Siya yung boss ng relationship. Kasi pagka ginaslight ka ng ginaslight, babagsak yung self-esteem mo Yung tiwala mo sa sarili, babagsak din So, sino masusunod doon? Wala ka nang tiwala sa sarili mo bakit ka pa, iisip mo, bakit pa ako magtitiwala sa sarili ko puro mali nga ako? Diba? Kino-question ko na nga ang katinuan ko Sabi daw, may topak ako may tililing ako Wala akong kwentang tao So, siya na yung masusunod. Sa finances, let's say ang ginaslight mayaman, mahirap yung asawa, nasimot lang nung, yung mister, nasimot lang yung misis niya sa mahirap na lugar, no? So, pinaaral, binihisan, tapos ay ibinahay sa mansyon, halimbawa. Ang mangyayari doon, dadating ang point wherein yung mayaman na yon na mister niya ay magiging alipin ng babaeng narcissist. Magiging sunod-sunuran yon sa pamamagitan ng gaslighting. And vice versa. Kung yung babae naman ang ganun ang nangyari, nakapangasawa ng narcissistic husband, so ang masusunod sa buong pamilya ay yung narcissistic husband. Kahit mali na. Kahit tatlo na ang kanyang kabit, siya pa rin ang panalo. Siya pa rin ang nasusunod. Sunod-sunuran yung misis. And ito nangyayari to, this is very common, no? So, ano yung epekto nito sa asawa? I'm talking about dun sa biktima. So, ang mangyayari doon sa biktima, kung let's say yung mister ang ginaslight, paghihinalaan ng mister yung kanyang sarili. Paghihinalaan niya na mali nga ako lagi, no? Ako nga siguro may problema nga talaga siguro ako. Lagi akong sablay. Laging sablay. So, ang tawag mo ngayon sa sarili mo, si Boy Sablay. Sumablay ka ng sumablay. I think merong movie nito. I think si Berwin, yung gumanap nito, Sablay, may ganun Nalimutan ko, comment down below kung sino nakapanood na sa inyo na. Parang may ganun Boy Sablay. So, sablay ngayon ang tingin mo sa sarili mo. So, may mental health issues or disorder ka na naiisip. Baka meron akong ganitong disorder. Baka ako ang narcissist. Minsan, nako-question nyo may na-narcissist din kayo O kaya naisip mo na baka may Alzheimer ako. O kaya baka may dementia ako, di ba?
O kaya naiisip niya na, siguro baka may schizophrenia or yung mga schizo, no? Yung schizoid, o kaya baka ganito ako, mayroon akong borderline personality disorder or so on and so forth. Baka meron akong major depressive disorder or may anxiety, something like you're diagnosing yourself, no? Nagda-diagnose ka na, tingin ka na ng tingin sa Google what's happening to yourself. So, yan yung epekto sa asawa. No? So, it's very important na aware kayo dito. Awareness is very important. Kasi kapag aware ka, nakakaisip ka ng mga paraan kung paano po proteksyonan ng mental health mo. And at the same time, is nakakaisip ka na lumapit sa mga expert. Kagaya ng clinical psychologists. Nakakaisip kang magpa-consult sa kanila, sa psychiatrist, or kaya sa mga relationship, yung mga coach sa relationship, yung mga coach sa narcissistic relationship, na naiisipan yung lumapit para maproteksyonan ng inyong sarili because you are aware. Yun yung importante dito. And in my next content, I'm going to teach you how to handle or how to manage. No? So, ano yung gagawin mo para maproteksyonan yung sarili mo? Para nang sa ganun, matapos na to. Matapos na, maputol na natin itong ginagawang ito, itong sumpa na ginagawa ng asawa mong walang hiya na narcissist. Okay, see you in my next content. Bye for now.